a warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Kaya nga. On the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Yes. Hindi ako pinansin niya na yun. Alive ka? Opo. Tagapagsalita ka ng PNP, pwede ba kaming pumasok doon? Sabi ni General Marbil kanina, pwede pumunta doon sa 5-0. Pwede mo tanongin? Alang namin? Ma'am, pwede po tagapagsalita ng PNP. Officer, please handle the best president of the Philippines very well. Treat him well. Senator. Oh, tumatakbo si Senator. Ayaw niya magpa-interview Bakit kaya? Dapat kinaharap. Person, ayaw mo sagutin. Ano tinanong niyo, sir? Sabi ko, saan ba pwede puntahan? Kasi kanina sabi ni General Marbil, dadalhin daw doon Tinatakbuhan na si Senator. sa airport. Sa pilya mo. Ngayon, ayaw lang ko sabi ko. Spokesman ko ng PNP. Sir, hawak na po nila. Hawak na si PRR. Hawak na ba nila si PRR, sir? Abusado kayo na sila. Abusado kayo na sila. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw atong agianan. Wala lagi wala. Bong, just being bong. Ayaw na. Magsakay tayo lahat dyan. Ayaw mo ka magsama kayo dito ay magkarga niya. Lakaw na, ayaw ng bata, ayaw sila. Ha? Tingnan si Betty. Ano na kayo doon? Oo. Nahuwara, bata. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan ko. Dito po kami kasama po mga doktor ni Former President Duterte. Nasa loob po kami ng ambulansya. Puntahan mo namin siya sa Mediamat Airways kung saan siya po dinala. Hindi po na-check up kanina ng mga doktor niya. Kailangan mo lang masiguro natin na nasa maayos po ang kanyang malusugan dahil paggabi po ayon sa kanyang pamilya ay masakit yung likod niya. Kaya dala po tayo ng ambulansya ngayon from Cardinal Santos. Ito po, gamit. Kung ipilit po nila yan, no? I think the people have the right to rebel when it's a blatantly clear violation of the Constitution and the Bill of Rights na ng bawat mamamayan. And in this case, it's a former president. Sandali pong ito po ay mangyari na mismo ang otoridad po ng Pilipinas ang uhuli sa dating Pangulo. Meron po bang maring paglabag dito ang atin pong pamahalaan considering nagbanggit na mismo ang Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo saklaw na ng ICC? Kaya nga, malinaw na ito ay malaking pambobola lang po dahil nasabi mo nga, pailang ulit na po ang Presidente Marcos mismo nagsabi wala ng jurisdiction ng ICC dito. Bakit kung yan ay ipilit pa rin ng PNP under kung sino mang magko-command in this case, paglalabag talaga yan sa saligang batas po natin, paglalabag po sa Bill of Rights ni Presidente Duterte, and magkakagulo kung ipilit po nila yan. I think the people have the right to rebel when it's a blatantly clear violation of the Constitution
and the Bill of Rights na ng bawat mamamayan. And in this case, it's a former president. Ito talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. Am I worth the toil of the police? At ako, presidente, noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. No apprehensions whatsoever sa mga naririnig niyo po sa balita, Mayor, na may arrest warrant? Hindi po kayo na babother nito? I'm old for that, actually. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. So, walang takot whatsoever? Wala, sir? But fear of dying? Yeah. Na. Yung susundan ka ng mga ICC. May ICC? 7,000 na daw po na mga pulis na ka-deploy sa Davao, sir. Kahiya naman niya. Pakisabi naman sa kanila na dagdagan nila ng few more, mag-recruit sila sa probinsya. Come to think of it, bakit gawin nila sa bayan ko at sa akin mismo? Am I worth the toil of the police? At ako, presidente, noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. Hindi na ako kailangan ng presidente ako, naging prosecutor ako. Ano ba nakain nila? All they have to do is to call me and say, come here that because there's a complaint against you. Or there's a valid summons or whatever from Congress or from the courts. Bakit mo pa dramahin sa akin yung gano'n? Matanong nga, sometimes ito nangyayari talaga. What would be the fucking reason for marshalling 5,700? Bakit pagurin mo yung Pilipino na isa lang man ang kailangan ko na baski isang patrolman dyan sa airport magabang? Hindi ako kayo maglaro ng patago-tago diyan. Naging presidente ako. So sinong taguan ko? Police? Army? Sino? ICC? Tagal ko na naghintay niyan. Vice Mayor pa ako, ICC. Ngayon, CCI na yan. Pabaliktad. Hindi ko kayo hinahamon, pero you have been doing it, fucking on it for a long time. Can you just please try once more? This time with yung action and candor. So makita tayo. Crimes against humanity man kaya. Pati yung hindi ninyo nasali na pinatay ni Hitler, idagdag mo na sa akin. Yung nakalimutan ninyo na listahan ko. Or the unsolved massacres around the world. Charge it on me because isang impierno lang ito. Walang ano man to. So ayan mga kababayan, nakita nyo naman na dumating na po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa NAIA. At
sa kasamaang palad po, hindi po nakapasok dito sila Senator Bongo at ang kanyang doktor para sana salubungin sila, no? According dito sa ating nabasa, inano daw, binawi daw yung kanilang airport pass, no? At hindi sila pinayagan na makapasok. Kaya naman, itong ating mga kapatid sa media, mga pulis, ayan, napakaraming nag-aabang sa pagdating po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Galing po yan ng Hong Kong matapos po yung ginawang rally doon, no? At ngayon naman ay wala pang konkretong sagot kung nasaan nga ba ang dating Pangulo, pero nasabi nga daw po na hawak na daw po si dating Pangulong Duterte ng PNP, ngunit sa kasalukuyan ay hindi pa alam kung saan siya dadalhin, no? At ayan nga, hindi nga mawawala sa mga supporters ni dating Pangulo ang mag-alala para sa kanyang kalusugan at syempre sa kanyang seguridad. So, ito lamang po yung mga courtesy video na nakuha natin from Senator Bongo at sa ating kapatid na media sa SMNI. So, itong mga clip ng video na ito ay galing po sa kanila. At kung gusto nyo pong mapanood ang kanilang full coverage, ayan, puntahan nyo lang po ang SMNI News sa Facebook page. At abang-abang lang po tayo, no, kasi wala po tayo masyadong access dahil hindi nga daw po pinabasok yung ating mga media at yung ating dapat magiging mga source natin para makapagbigay sa atin ng update. So ayan, comment down below kung ano ba yung komento nyo dito, opinion nyo sa nangyaring hindi pagpasok, no, o pagpayag ng airport na makapasok po si Senator Bongo at ang kanyang doktor o kaya kahit man lang abogado. So ayan, muli maraming salamat po at magkita-kits po ulit tayo mamaya sa mga susunod na update. God bless everyone.